Okay, blessed Friday evening. Welcome to our prayer meeting. Prayer meeting. Psalm chapter 37. Psalm 37, verse 4. Psalm chapter 37, verse 4. Yan yung pinaka-verse natin. Pero basahin natin 1 to 7. Okay? Verse 1 to 7, ready read. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as a green herb. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So verse 4, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee, amen, the desires of thine heart. He shall give thee the desires of thine heart. So ang tanong, saan ba tayo dapat magpakaligaya? Ang ibig sabihin ng delight, dapat magpakaligaya, magpakasaya, dapat maging masaya tayo sa Panginoon. Ang tanong, saan? Okay? Let's pray. Panginoon, salamat Panginoong Diyos sa gabing ito. Salamat po sa inyong makapangyarihang salita na amin pong nabasa. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu, pangunawaan po ng bawat isa, at higit sa lahat, lalo na sa amin po pananalangin mamaya, tulungan kami ng banal na Espiritu upang masambit at may paalala sa amin yung mga dapat namin ipanalangin. Salamat po Panginoon sa pribilehiyo, sa dakilang imbitasyon na kayo po mismo nagsabi na lumapit sa inyo at tatawag sa inyo at kayo sasagot. Salamat. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, pagkakasala na amin pong nagawa laban sa inyo. Maraming salamat po. Puri ka namin, kasasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus namin Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Opo na. So, sabi dito sa verse number 4, delight thyself also. Yan. Bakit nilagyan ng also? Kasi, bago ka magkaroon ng kagalakan sa Panginoon, kailangan mo munang magtiwala sa Kanya. Kaya nakalagay sa verse 3, trust in the Lord. Amen? And do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Pagdating sa verse 4, ito na, delight thyself also. Magalak ka rin dapat sa Panginoon. No? So, hindi ka pwedeng maging masaya sa Panginoon kung wala kang tiwala sa Panginoon. Maliwanag yan, ha? Kaya nga, dyan yung salitang also. So, before you make yourself delight in the Lord, kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Kaya nga sa verse 3, trust in the Lord and do good. Hindi lang din basta-basta pala na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Dapat, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay merong merong paggawa ng mabuti. Amen? Trust in the Lord and do good. Yung sabihin, yung mga tao na nagsasabing nagtitiwala sa Panginoon pero hindi mabuti ang ginagawa, hindi yung totoong nagtitiwala sa Panginoon. Maliwanag yan, ha? Tapos pagdating sa verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee. Ang kagandahan kasi yung desire, hindi singular, plural, no? He shall give thee the desires of thine heart. Amen. At alam nyo,
Ang pinakaunang punto dito, saan tayo dapat talaga unang maging may kasiyahan? Siyempre, yung desire ni Paul. No? Desire in what? Delight in soul winning. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 10. Anong sabi ni Pablo sa Romans chapter 10? Ito yung dapat na number one desire ng puso natin eh. No? Alam niyo ba yung desire sa Tagalog? Nais. Nais. Gusto. Yan. Ito yung nais ko. Ito yung gusto ko. Kaya, yung ano bang nasa puso mo? Dapat yung desire, ang number one desire ng puso natin ay ano? Ang kaligtasan ng kapwa natin. So anong tawag doon? Delight in soul winning. Amen? Yan sabi ni Apostle Paul, look at your Bible, Romans chapter 10 verse 1. Anong sabi ni Paul? Brethren, tingnan nyo my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So yun yung desire ni Apostle Paul. Na yung kanyang mga kababayan, no? Ay maligtas. Kasi alam niya kung gaano kadiboto yung mga kababayan niya eh. Diboto pero wala sa tama. Oh, di ba? Ganyan mga tao ngayon. Sobrang demoto pero wala sa tama. Kaya sabi dito sa verse number 1, tingnan natin dito. Ito yung sinabi ni Apostle Paul, Brethren, my heart's desire. Nawa, ganyan ang mga desire, mga nais ng puso natin. Huh? My heart's desire, at saka yung nais talaga, yung gusto pinapanalangin. Amen. And prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen. Tapos sabi niya, verse 2, For I bear them record that they have a zeal of God. Yung zeal, yung bang sigasig. Zelos, di ba? Grabe, makita mo yung mga tao ba? Grabe ka sigasig, grabe ka tiyaga. Pero ang problema, hindi ayon sa katotohanan. Yan sabi ni Pablo, For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. No? Not according to knowledge, not according to the Word of God. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, yun ang nakakalungkot, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kaya yun yung number one na desire ni Apostle Paul, na ano? Na maligtas yung kanyang mga kababayan. Kaya sabi ni Paul, sabi ni Haring David, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kaya napaka-importante kung ano yung nais ng puso natin. Amen? Amen. Kaya kung ano yung desire mo, ibibigay ng Diyos yan. Kung ano? Kung meron kang kagalakan, saan? Delight in soul winning. Amen. Kaya tayo huwag tayong tumigil sa pagtuturo. Hanggat may pagkakataon. Kanina, nag-shooting ako dyan sa baba. May mga kabataan sa gilid. Shoot. Habang nagsushoot ako, nagkukwentuhan. Puro mura. Bumurahan. Mga bata ito eh. Siguro mga tatay nun, mga kalaro ko, mga kakilala ko. Mga bagong tubo eh. Hindi ko nakilala. Maya laro kami. Laro tayo. Tapos bago maglaro, kilala niyo si Butterborn niya, di ba? Di ba? Kasi maglalaro tayo, baka mamaya may pamatay sa atin eh. Di yung mga kalaban namin very ano ba, yung pininto ko sa kanila, very relate sa kanilang kasi mga basketball player, yun, 18 years old lang. Pero, sabi ko, anong kinamatay ni Butterborn yan? Sabi nila, nalunod. Pero alam niyo ba bakit ang tao namamatay? Ito sabi ng Bible. Hanggang sa
sila ay sumunod sa sinner's prayer. Tumanggap sa Panginoon. Only eternity can tell kung totoong tumanggap sila. At least, nasira natin. Amen. Kayo mga naglalaro gusto lang, isipin niyo mga kalaro niyo ha. Tingnan niyo, kalaro mo yan. Paano namatay yan? Dahil siniko mo. Kailangan na. Yun ang pinakatrabaho natin eh. Amen. Kahit saan, soul winning. Sa isang grupo dyan, meron din doon. Ang bala ko, sila naman. Pero maya-maya, sabi na nung bantay, lahat ng mga naka-uniforme, lumabas na! Pinalabas na yung ano. So wala na. Yun na lang natira, naturuan natin. Pero mahalaga, naturuan natin. Amen. Diba? Pakilala ka agad. Pastor pala ako ha, ganito ha. Kaya kailangan yung desire natin, ay yung one of our desires, at pinaka-importante ito, yung kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Kaya sabi ni Paul, He shall give thee the desires of thine heart. So kailangan, delight thyself. Saan tayo magkaroon ng kagalakan? In soul winning. Pangalawa, of course, in searching the scriptures. Magbabasa ng Bible. No? Searching and studying. Sabi ng Bible sa John 5:39, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify. So kailangan ng Biblia sinasaliksik, pinag-aaralan. No? Kaya na, meron tayong ganito, meron tayong Sunday school, kasi tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen? At alam niyo, kayo mga estudyante, o kahit sino sa atin, dapat ang pangarapin natin, yumaman saan? Sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo ba na, sabi nga ng Bible, di ba, sabi ni Haring David, ang Biblia ay higit pa sa ginto at saka sa pila. More to be, kaya sabi ni David, more to be desired are they than gold. More to be desired. Ano yung more to be desired? Yung law of the Lord, statutes of the Lord, the commandments of the Lord. In short, Bible. Amen. Pag marami kang pera, maraming magkaka-interest sa'yo. Napakasama ng mundo ngayon. Pero kung dala-dala mo Biblia, iiwasan ka ng masasamang tao. No? Dala ka nito. Ito yung protection natin eh. Ano masama ng panahon yan, ano? Isipin mo. Halimbawa, ako yung driver ng moped ba? Ako nagda-drive. Pero saan po kayo? Kayo po ba'y tumanggap na sa Panginoon? Gusto winning ba? Ang baba niyan, ginawa nung siya lang yung bumubuhay sa anak niya. Kasi yung anak niya ay ipinanganak, namatay yung misis niya. Tapos ginanon lang. Ito, hindi lang ito sword kundi shield din ito eh. Amen. Kaya always speak the word of God. Amen. Alala ko sa inyo, kwento ko, nung ako ay nagtuturo pa doon, tapos wala pa tayong sasakyan noon, wala motor, ano lang tayo, nagkukumute. Yung mula Tungko, nandito, jeep pala yung jeep yan eh. Sa kabila yung paradahan ng jeep, tapos tatawid ng Jollibee, gano'n. Tapos yung ano na yan, yung Providence, hindi pa cemetery yan. Ano pa lang yan, damuhan yan, tapos meron ng tagusan yan papunta dun sa Caloocan. Ang daming hino-hold up, na-hold up dyan, tapos dyan bumababa, tumatakbo doon. Ang dami. At ito, talagang masasabi ko sa inyo na itong Bible, magdala-dala mo, yung mga loko-lokong tao matatakot. Pagsakay ko ng jeep, nasa dulo ako. Siyempre, may dala akong Bible. Nakalagay, Holy Bible. Hindi ko tinatago yung Bible, nakalagay dyan. Tapos, pag nung paano na,
patakbo ng jeep, mayroong sumabit. Pagsabit, yung Jollibee, wala pa yan eh. Pagdating dyan sa may Jollibee, ngayon, wala pa yan dati, wala pa rin yung Save More. Gumanon-ganon dalawa, pagkakita sa akin, biglang bumaba. Kasi babaan, pak! Tapos, tuloy-tuloy lang. Pagdating dyan sa crossing ng Muson, mayroong ano dyan eh, mayroong... Hanggang ngayon, nandyan yung bakery. Bili ako ng tinapay kasi mayroong hihingi ng bubong. Bubong. Pag ano ko, pag bili. Maya-maya, kasi nakapila yung mga jeep, di ba, sa Tunggo. Yung sumunod na jeep, pagbaba ng mga pasahero, nag-alin, ako ng cellphone ko. Hinold up na pala. Si Pamela talaga yun. Alam mo kung sino yung hold up? Yung sumabit na nung nakasakay ako. Paano? Pagsakay kasi, pero ganyan cellphone. Ay, tama. Eh kayo, kahit saan kayo pumunta, maglalaki ng Bible. Tama. Di ba yung kwento na mga pastor umating ng conference dito sa Manila? Di ba? Ay, Sakay sila sa Alimol. Papunta na eh, Mindanao eh. Pagdating sa Samar, hold up. Hold up. Hold up to, hold up to. Lahat ng pastor, baba. Alam nung ano na may pastor. Lahat ng mga pastor, baba, baba. Meron nga, 5 sila na umatin ng conference eh. Baba oh, dala-dala yung mga backpack oh. Pagbaba, sabi nung ibang pasahero, bakit hindi sila kasali? Hindi mo, lalaki na mga bag nila oh, dami naman sabi. Wala, ang mga laman yan ay prayer request. Pakita nyo? Bukod sa prayer request, Bible. Mga tracts kasi. Kaya kita nyo yung, yung Word of God. Dapat ito yung pangarapin natin na yumaman tayo sa kaalaman. Amen. Study! Amen? Search! Yan, kung tayo may kasiyahan sa pakikinig ng salita ng Diyos, naku, yayaman ka. Sabi mismo rin ni Pablo, Colossians 3:16, ano sabi ni Paul? Let the word of Christ dwell in you richly. Oh, kailangan mayaman ka sa salita ng Diyos. Bakit? Yung knowledge ng mundo, yung secular knowledge, wala yan. Right. Mabago-bago nga ang knowledge ng mundo eh. Right. Pero yung knowledge from the Word of God, it never changes. Right. Amen. It's the same yesterday, today, and forever. At kailanman hindi ito magiging obsolete. Tama ba? Obsolete ba? Hindi talaga ito magiging walang kabuluhan. Ito, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan pa, makapangyarihan to, hindi nagbabago to. Amen. Hindi pa tayo pinanganak, meron ng Word of God. Amen. Ha? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kailangan meron kang kagalakan saan? Una, delight in soul winning, delight in studying or searching the Word of God. Napaka-importante niyan. Amen. Kailangan yumaman tayo sa salita ng Diyos. Kasi ito ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. Diba? Yung sinasabi ko lagi doon sa Psalm 19, di ba? Verse number 7 hanggang 11. No? Ano ang nagagawa ng salita ng Diyos? Ano niya? Nagbibigay ito ng kasiyahan. The statutes of the Lord rejoices the heart. Nagbibigay ito ng kasiyahan. Pag binasa natin to, sasaya ka. Kung sa tingin mo, tingnan nyo, kung wala kang Word of God, magkakaroon ka ng inggit, magkakaroon ka ng kabalisahan. ay, Kaya nga yung verse 1 pa lang, ano sabi ni David? Fret not thyself of evildoers. Huwag kang mabalisa sa sarili mo dahil nakikita mo yung mga masasama na sa akala mo ay nagtatagumpay. Tingnan natin. Oh. Napakaganda ng sinabi nito ni David. Sabi niya, fret not thyself, huwag ka mabalisa. Because of evildoers,
Neither be thou envious, huwag kang mainggit against the workers of iniquity. Bakit? For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Doon sa chapter 73, ito naman si Asaph, ganun din ang kanyang ano. Sabi niya, truly God is good to Israel. Pero sabi niya, pero sa akin, muntik na akong tumalikod sa Panginoon, muntik na mag-backslide. Sabi niya, oh, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Pero ano, but as for me, my feet were almost gone when my steps had well-nigh slipped, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. When you stop searching and studying God's Word, anong mangyari sa'yo? Anong nangyari sa atin? Ha? Magbabackslide tayo. Tapos, mamumuhay tayo ng punong-puno ng inggit. Ganun ang nangyari kay Isaac. Sabi niya, but as for me, isipin mo, sabi niya na God is good. Pero anong sabi niya? Pero para sa akin, my feet were almost gone. Muntik na siyang mawala. My steps had well-nigh slipped. Talagang ma-slide. For I was envious at the foolish. Nagkaroon siya ng inggit sa mga hangal. Bakit? Kasi itong mga hangal na ito na walang Diyos, puro kalupuhan ang ginagawa, di naman naglilingkod sa Diyos. Anong nakikita niya? Prosperity. When I saw the prosperity of the wicked. Tapos, for there are no bands in their death, but their strength is firm. No? They are not in trouble as other men. Pagdating sa trouble, sa problema, tingnan nyo. Minsan, mas matindi pa ang problema ng mga believers kaysa unbelievers. Right. Pag sa mga mananalapi, di ba? Mas maraming pera yung unbelievers eh. Pero kung wala kang Word of God, talagang maiinggit ka. Right. Tapos, magkakaroon ka ng self-pity. Maawa ka sa sarili mo. Kaya yung pagkaawa sa sarili mo, ba't ka naawa sa sarili mo? Kasi nakakita ka ng kapwa mo na parang angat sa'yo? Huwag kang maawa sa sarili mo. Kasalanan yan. Dapat pag may nakita kang kapwa mo, lalo na unbeliever, na angat sa'yo, hindi ka mainggit sa kanya. Dapat maawa ka. Ang prayer mo dapat, Lord, nawa itong taong ito ay makakilala sa'yo at maligtas. Panginoon, itong mga taong ito walang ginawa, kundi puro lang happy-happy. Pagka Sabado nights, nandun lagi, pero parang walang problema. Nakakaingit naman. Lord, kung saan sila gustong pumunta, nakakarating sila, napupuntahan nila. Lagi na lang nakamay din, nasa aeroplano, lagi na lang nasa mga beach, mga anak na ng beach eh. Di ba? Huwag kayong magkaroon ng inggit sa mga yan. Grabe, Panginoon, itong mga taong ito, pinapalakpakan, no? Dinudumog ng tao. Huwag kayong mainggit sa mga ganyan. Anong sabi ni Asaph? Sabi dito, grabe yung ginawa niya eh. Sana tayo. Verse number 6, therefore pride compasseth them about as a chain. Kita mo yung kayabangan, no? Parang sinusuot na lang, no? Parang ano na lang. Kwintas, violence covereth them as a garment. Yung mga unbelievers, grabe mga violence, di ba? Parang ang suot nila ay puro kaguluhan. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Basta kung anong gusto nila, nandyan. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily or proudly. Pag nagsalita, puro kayabangan. Yan yung mga believers. Tapos, yun ang kinainggitan ni Isaac. Pero buti na lang. At sino itong mga ito? Sabi sa verse 12, behold, these are the ungodly who prosper in the world. Ano pa? They increase in riches. Grabe yung mga unbelievers, no? Pero anong sabi ni Asaph? Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Noong siya ay nagpunta sa sanctuary or sa church
sa templo. Doon siya nagkaroon ng pagkakaunawa. Kaya sabi niya sa verse 3, ituloy natin muna, verse 13. Verily, I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. Grabe, no? Parang pinapalo siya tuwing umaga. Pakiramdam niya, pinapalo siya sa tuwing umaga. Mahirap talaga yung ikaw ay meron kang envious spirit. Tuwing gising mo, para kang binubugbog. Para kang nabugbog. Ano ba yan? Another araw na naman. Ano ba itong pag-gising? Wala na rin naman. Hindi naman nagbago yung buhay ko. Bakit itong mga masasamang ito? Di ba? Siguro, mga ganun ba? Ang sarap na ng pagkain nila ngayon. Verse number 15, If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. When I thought to know this, it was too painful for me. Kung malaman niya na yung mga unbelievers, grabe no? At ang henerasyon mga unbelievers kung dato talaga, mayaman. Pero anong sabi? Pagdating sa verse 17, kaya nga napaka-importante ng church until I went into the sanctuary of God. Nagpunta na siya sa sanctuary ng Diyos, then understood I their end. Ha? Doon nila. Kaya na, bakit doon lang siya nagkaroon ng kaunawaan? Kasi sa sanctuary of God, doon kasi na ituturo yung Word of God. Kaya napaka-importante na tayo ay nagdadalo sa mga pananambahan. Amen. No? Ulitin ko huwag kayo magkaroon ng mga envious spirit. Yung mahilig ka mainggit. No? Kung sa tingin mo, ang kapatid mo pinagpapala, rejoice with him or her. Lord, salamat po, pinagpala yung kapatid ko. Amen. Diba? Pangit yung inggit-inggit. Sasaktan mo lang yung sarili mo. Dumating yung kapatid mo, tapos bagong rebound ang buhok. Tapos ikaw naman na babae, kita mo, alam mo, bagay sa kanya. Ang totoo lang, nainggit ka lang. No? Tapos pag bubulong-bulong ka po sa pangit naman yung rebound. Rebound ba tawag na? Rebound pala. Tapos kita mo, bagong manicure. No? Manicure pa. Tamad naman. No? Kita. Nainggit ka na sa manicure, nag-judge ka pa. Di ba? Ganyan yung mga tao may envious spirit Spirit of envy. Okay, magkaroon ng ganun. Pag ikaw ay may inggit ka, sabihin hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Yan nga, don't be envious, ha? Huwag tayong magkaroon ng inggit sa mga unbelievers. Amen. Wag. Dapat nga, ang feeling na meron tayo sa kanila, awa. Ay, tama. Awa. No? Amen. Huwag tayo magkaroon ng, kawawa naman ako. Siya dinudumog, ako hindi. Ang bira. Mag-alala, huwag kang maligo. Dudumugin ka ng langaw. Gusto mo, bangaw pa. Kaya na, delight in soul winning and delight in searching or studying the scriptures. No? Ano sabi doon sa John 5:39? Search the scripture. Believe, 1 Timothy 4:13, till I can give attention unto reading. Kaya kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi nagbibigay ito ng kasiyahan. Iba pag may alam ka Sipin mo if we are knowledgeable about the Word of God, you are powerful. Kasi the Word of God is powerful. Amen. No? Kahit sa tingin mo man lang, sa tingin nila, halimbawa na parang walang alam. Diba doon sa Acts chapter 4,
Sa Acts chapter 4, yung mga disipulo ng Panginoon, ginaganyan ng mga tao. Ang tawag sa kanila, mga ignorant, unlearned. Pero nung nangaral sila, nagulat sila eh. At nung sila'y nangaral, sabi nga ng Biblia, natuto sila eh. They took knowledge of them. Tapos ito pa, nagulat sila. Kaya pala ganun kagaling yung mga yan. Kasi ano, kasama nila ang Panginoong Jesucristo. They have been with Jesus. Iba yung kasama mo ang Panginoon. Iba yung punong-puno ka ng salita ng Panginoon. Huwag kayo magsikap sa buhay para yumaman. Yumaman ito. Marami ka lang ganito, wala ka namang alam sa Word of God. Yan tawag sa iyo, bobo. Diba? Marami nga mga senador nga eh. Ang gagaling sa batas, pero pagdating sa Word of God, bokya. Ay, tama. Sabi nung babae na nag-pray, senador to, sabi niya, Panginoon, tapos nagbabasa, tapos sabi niya, kagaya ng sinabi ni Timothy sa chapter 2, verse 1, na iba na, sa anong sinabi ni Timothy? Kita mo? Parang okay yun, kasi, national TV, senador yun. Hindi si Timothy nagsabi nun. Si Pablo, isinulat niya para kay Timothy. Siyempre, yung mga nandun, wala lang din. Kasi parang tama. Pero hindi tama yun. Yung mahirap ng, di ba? Matalino ka nga sa sanlibutan, pero pagdating sa salita ng Diyos, wala ka namang alam. Wala rin. Ay, tama. Kaya, delight thyself also in the Lord. Where to delight? In soul winning and studying God's Word. Amen. At ano magiging resulta? Ano man ang desires mo, ibibigay ng Diyos. Amen. Siyempre, dahil prayer meeting, ito, delight in supplication. Yan. Isaiah 58. Kayo ba'y masaya kapag prayer? Amen. Talaga? Tingnan nyo sa Isaiah 58 verse 2. Pag ikaw ay masaya sa pagdadaig ng kaluluwa, tapos masaya ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, masaya sa pananalangin, bira. Ano man ang desire mo or desires, ibibigay ng Diyos. Saan dito yung prayer? Ito sabi sa Isaiah 58 verse 2. Sabi dito, yet they seek me daily and delight to know my ways. As a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God, they asked of me the ordinances of justice. Tingnan nito. They take delight in approaching to God. Approaching. Di ba ang pananalangin tayo ay, lumalapit sa sa Diyos, sa trono ng biyaya ng Diyos, di ba? Anong sinabi ng sabi doon sa Hebrews 4:16, let us come boldly unto the throne of grace. Eh yung pananalangin, we are approaching God. Tama? Amen. Tapos they take delight. Diba kayo pag makikipag-usap kayo? Halimbawa, mayroong nag-invite sa imbitahan kayo ni Mayor. Ang bira, siguro kasiyahan yun, pinatawag ka ni Mayor kasi mag-uusap daw kayo. Pambihira. Maya-maya, punta ka doon. Pagdating doon, sabi na sekretary ni Mayor, sino ka? Pinatawag ako. Sinong nagpatawag? Mayor. Tanong, sinong Mayor ba? Mayor? Hindi. Mayor ng Bulungan. Kailangan siguraduhin ko kung sinong Mayor. Ha? Kayo, nakausap niyo ba yung mga mayor doon sa Maraming mayor dyan. Kaya, nakakalungkot na may mga nananalangin na walang kasiyahan ng manalangin. Yung iba, para bang na lang. Tara, punta tayo church, Friday ngayon, prayer meeting. Ba't tayo pupunta? Hanapin tayo eh.
Pag ganyan ang attitude natin, wala. Dapat pupunta ka kasi you are going to talk to the most and powerful person. Most important person. Di ba? Right. Hindi yung pupunta ka dahil napilitan. Correct. Meron kaya ganyan dito? Sana, o nawa ang ating attitude pagdating sa prayer, kagaya ng mga bata. Amen. Pansin ninyo kapag nag-pray na, buhang agad yung mga bata. Nakuha nyo? Alam nyo sa Bible, pag mga bata ang nananalangin, pinapakinggan ng Diyos. Amen. Kaya pag nagaganon yan sila dito, humingi ako ng prayer request sa mga yan. Pray mo. Ang masaya pa, hindi na ako magsasabi, "Oh, Pastor, pinag-pray kita." O, di ba masaya? Baka pinapakinggan ng Diyos yan. Right. Amen. Masaya sila. Tingnan mamaya pag nag-pray. Yan si Adino, tatakbo na yan dito. Hindi ko alam kung talaga nag-pray, pero lumuluhod din eh. Ba, ganun din, no? No? Pag nakaluhod siya, pag ganyan-ganyan, maya-maya, tatayo na. Yung iba, nagpipintuhan muna. Pray muna tayo. Sana ganyan, hindi yung, okay, pray na tayo. Yung iba. Sana magsabi si Pastor kung ilang minuto. Sana gawin niyang 30 minutes prayer. Bakit? Kasi 30 minutes hindi naman nanalangin. Nakakahiya, ano? No? Right. Nag-aiming na, nandyan pa rin siya. Ano, tapos na ba? Pray ka na para sa offering. Meron pa, Pastor. Sino ba yan? Nung tinignan, grabing tulog na ako. Dapat meron tayong kagala. They take delight. Di ba? Meron silang kasiyahan, no? In approaching to God. Every time you pray, dapat masaya ka. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo nag-invite eh. Call unto me, and I will answer thee. You know? Amen. Mismo ang Diyos ang nagsabi na tumawag ka sa akin. Right. Tumawag ka. At hindi niya sinabi na at baka sagutin kita. Sabi mismo ng Panginoon, definite ang answer niya. And I will answer thee. He did not say, I may answer thee. Sabi niya, I will answer thee. Sasagutin kita. Amen. At malupit pa, ang sagot ng Diyos, yung susurprisahin ka pa. Right. Kaya when God answers, no? Kala mo, alam mong sasagot siya, pero magugulat ka bakit? He will answer in a very surprising way. I will answer thee and show thee great mighty things which thou knowest not. Ganon katindi ang Panginoon. Kaya dapat masaya tayo, di ba? Ito natin, no? Amen. Isipin mo, nagsimula yan sa wala eh. Nagsimula sa wala. Itong kinalalagyan natin. Prayer din ito, bunga ng prayer to eh. Amen. Isipin mo, yung ibang mga churches, mga gawain, wala silang property tayo. Dalawa na. Amen. Right. Di ba? Kung hindi ang kalooban ng Diyos, hindi natin ma-purchase yan eh. Right. 18 na pala bukas. 18. Alam na, 18 na bukas. Pero mag-chat sa akin na maaga niya. Basta pwede na bang kunin sa pambira? Eh, siyempre ba yan, no? Gawain ng Diyos yan, no? Amen. Wala eh. Wow talaga. Oo, ayun, no? Oh. Ganun nga, nakita ko si Ernesto, nandun sa likod dati. Parang nagpatanga eh. Oh. You know? Nangyari yan eh. Sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin. Amen. Kaya dapat masaya tayo kasi sasagutin ng Diyos yan eh. Right. Amen. No? Sasagot talagang Panginoon dyan. Kaya, delight thyself also in the Lord. Where to delight? In soul winning.
in searching or studying God's Word, and in supplication. Prayer. Amen. Amen? Marami pa yan, maraming SN eh. Ano pa, in service, di ba? Hanggang dito lang muna tayo sa supplication. Okay? So tayo mananalangin, dapat masaya ha? Amen. Masaya, hindi yung naiinis. Mm. Kasi, sabi dito, pag ikaw ay masaya, masaya ka sa ganung bagay, sabi ng Panginoon, ibibigay niya yung mga nais ng puso mo. Amen. Si Paul, ang number 1 na nais sa puso niya, ang kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Dapat ganun din tayo. Right. Kasi pag meron ng building, ano ilalagay natin dyan? Mga tao. Ha? Tapos, matitrain, mga ililigtas ng Panginoon, i-train sa Bible School, para ano? Para pag tinawag, diba? Daming mga lugar na wala pang mga Kristo ang mga tao. Right. Mga tao ngayon, ako, grabe. So, kailangan talaga nila ang Panginoon. Amen. So, we must have delight in these 3 things lang muna. In soul winning, in studying God's Word, searching, and in supplication. Okay? So, tayo po'y manalangin naman namin Diyos na dakila, kapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa gabi na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you, Lord, once again, dahil kayo po mismo nagsabi. Thank you for your great invitation na tumawag sa inyo, Panginoon. Salamat din, Lord, sa pangako mo na kayo ay tutugon sa aming mga panalangin. Lord, kami po humihingi muli ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawalaban sa inyo. Manal Espiritu, please help us what to say. Ipaalala niyo po sa amin yung mga dapat namin ipanalangin. Salamat po ng marami. Lahat ng ito hindi namin dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen, amen. Okay, ano mo muna, tutok mo muna. Yung mga sa building. Tutok mo. Lagay mo yung picture. Picture. Yan. Ayan po yung pag-pray natin na yung meron natin nakausap na engineer. Engineer George. George ba pangalan nun? Structural engineer. Yan po yung plan, perspective plan. So, Panginoon ang bahala siya. Okay? So, tayo ay mag-pray. Let's pray for Sunday. Amen? Acquire natin, perfect heart. Okay? Tapos, mag-pray natin yung mga unsaved loved ones na sila'y makarating at makilala sa Panginoon. Okay? Amen? Amen. Sige, let's pray. Mga bata, dito na. Wala mag-uusap ha. Mag-pray. Akin yan po. O yung mga ayan, people. Wala mag-uusap. Thank you, Bro Fritz. Punta ka dito, Fritz, sa Sunday ha. Sige. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ito yung mga bata, mapananalangin sila. Okay, magpipray ha. Dino. No. Pray tayo, no, ha? Oh, wala mo na mag-play. Akin na yung mga papel niyo, ba? Akin na. Okay, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat. Good evening. See you on Sunday.